And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us. But you should be scared of the truth. Wala namang natatakot. Wala namang nananakot sa inyo, madam. Nasa utak nyo lang yan. Naku, stress na stress ho itong si Senator Risa. Halatang halata ho sa kanyang pagmumuka na hindi ho siya gaanong nakatulog sa mga nakalipas na araw. Ayun na nga, ito na hong pinakahihintay ng ating mga kababayan. Sinagot na ho nitong si Senator Risa Hontiveros yung mga patutsada nitong si alias Rene. Kaso linawin ho muna natin. Bago ho natin umpisahan yung video na yan ni Senator Risa Hontiveros, iset ho muna natin yung record ng maayos. Kayo ho ang pinagbibintangan na nagbayad dito kay alias Rene para magsinungaling siya doon sa committee nyo. Yun ho ang sinasabi niya doon sa kanyang video. Kasi ho, kung ngayon nyo pa lang ho papanoorin itong issue na to, ang dating sa pagsasalita nitong si Senator Risa, binayaran itong si alias Rene para bawiin niya yung mga sinabi niya doon sa hearing sa Senado. Kaso kung meron hong pinagbibintangan na nagbayad dito, kayo ho yun. Wag ho nating baliktarin ang sitwasyon. Pero bago ho yan mga kababayan, naku, 906,000 subscriber na ho tayo, palakpakan. Sa mga nagtatanong bakit wala daw ho tayong upload, bakit ngayon lang tayo nakapag-upload, meron ho tayong inasikaso. Shoutout ho doon sa tita namin na napakalupit ng pinakain sa akin matindi ho, masarap. Maraming salamat. Shoutout kay Tita Yoli. Ito, umpisa na ho natin itong mga kababayan. Wala na hong intro-intro. Rekta na ho tayo dito kay Risa Hontiveros. Ibang klase ho talaga itong ali na to. Hinintay mo pa talagang maglunes, no? Dapat sa Senado para talagang, syempre, alam nga na magbayad ka pa ng media, di ba? Hindi, sa Lunes na yan. Doon kasi maraming media sa Senado. Nag-aabang sila, sasabihin ni Risa. Kaya naman, eto na ho mga kababayan. Marahil yung iba dyan, napanood nyo na to. Pero eto mga kababayan, ika nga, dito buo nating papanuurin at bibigyan ng mga komentaryo ang mga walang kapararakang dahilan ni Risa kaugnay doon sa mga aligasyon sa kanya. Heto! At testigo ng napakalaking kasong ito at sa aking staff. Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff, presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Quiboloy and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at singdakin nila ang Senado. Nako? Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Talaga naman. Matindi Dahil doon, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step 1, and we will take further decisive... Punta ka na sa step 10, madam. Ang problema kasi dito, hindi lang ho ito ang kauna-unang pagkakataon na pinagbintangan kayo na nagbayad ng witness. Ano ho yan? Pangatlong beses na ho yan. Ika nga, ikatlong ulit nyo na ho yan. Kung sakali man totoo yung mga aligasyon sa inyong mga nakalipas na panahon. Diba? Kung itong unang pagkakataon na merong nagsabi na di umano binayaran daw di umano ng opisina nyo yung mga pinagsalita sa Senado, kung yan ang kauna-unang panahon, pagbibigyan ka pa namin tipong okay lang siguro, ano lang talaga yan, pinabaliktad lang talaga yan. Kaso pangatlong beses na ho ito, madam. Action, including the filing of criminal complaints para sa mga testigo at biktima
At para sa Senado, maniningil kami ng hustisya. Hustisya. Naklanto ko. Speaking of hustisya, meron hong pinost itong si Senator Robin Padilla kagabi. Speaking of hustisya, heto ho kasi yan mga kababayan. Ang sabi yun nitong si Senator Robin Padilla, heto ho ang post niya. Nasa pinakamataas na antas ng panlilinlang ang mga self-righteous. Kapag sumabit sila, demolition job. Pero kapag kalaban, guilty na agad. Yan sila. Ganyan na ganyan ho. Yan mga sinasabi na ni Risa Hontiveros. Yan ho ang post itong si Senator Robin Padilla. Ikulong na kaagad. Yan ho, ganyan na ganyan ho ang nangyari sa kanila. Nasa pinakamataas na antas ng panlilinlang ang mga self-righteous. Kagaya ni Risa, self-righteous. Nasa ibang level ho yun mga kababayan, di ba? Siraan mo si Pastor Kibuloy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte. Para saan? Dahil yun ang naratibo ng administrasyon. Tapos kapag sumabit sila, demolition job kagad. Anak ng toko, hindi ho ganyan, Senator Risa Hontiveros. Marami hong ibinabato sa inyong mga issue. Hindi lang ho itong kauna-unahang pagkakataon na inakusahan kayo ng ganyan. Kaya para sa NBI, kung sakaling sa bagay, kung yan ang request ni Senator Risa, senador yan Yan ang problema. Pag nakapaghalal tayo ng sintu-sintong senador, self-interest ho ang kanyang isinusulong dito, hindi ho interest ng Senado. Dapat nga ang Senado imbestigahan itong ali na to kasi kung totoo man, kasi hindi natin alam kung totoo man, yung sinabi nitong si alias Rene, ginamit ho niya ang Senado para siraan yung mga individual na binanggit nitong si alias Rene. Dapat siya ho ang imbestigahan dito sa totoo lang. Hindi kung sino yung mga naglabas kay alias Rene, kung sino-sino yung mga yan, di ba? Siya ho ang bumababoy sa institusyon na yan. Si Risa Hontiveros. Ginamit ho niya ang pagiging senador niya para wasakin, punitin yung mga kalaban niya sa politika. Ngayon, kakasangkapanin niya naman ho ngayon ang NBI para habulin kung sino man ang naglabas ng video na yan. Anak ng toka. Now, last week, I promised na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Ilabas nyo ho. Kahit ako kaya kong gumawa ng quote na ganyan. Anong quote, end quote? Kabalbalan ho yan. Ilabas nyo ho yung mismong device kung saan sinend at saka rinisip yan. Yung phone number, kahit para masigurado natin. Wala na ho kasi kaming mapapaniwalaan sa kung anumang salita yung lalabas sa bunganga nyo. Kaya kung lalatagan nyo kami ng ebidensya, siguraduhin nyo yung totoong resibo, hindi yung gawa-gawa. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli. Nasaan dyan ang pinilit? Wala ka pang ipinapakitang resibo sa amin Anak ng toka, binabasa mo lang yan Siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance.
Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. Nako. In fact, Madam, iya kasi salitahan nyo, wala na ho eh. Ika nga baog na yung salitahan nyo na yan eh. Walang kargada eh. Labasan nyo kami ng letrato, Siyempre, di ba, lumalapit yung si ano. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na linapitan niya kami. Nagkukumahog siya, lumuluhod siya na maging testigo ko. Hindi nyo ho ba dinokumento yun? Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Ito yung text message mo. Maurilio, yarin lamang ganyan yung mga sinasabi mo. Ito ang pangalan mo. Ito ang phone number mo. Ikaw nag-text sa akin. Hindi yung quote. Kabalbalan yung quote na yan. Labasan nyo ho kami ng totoong resibo, video recording o kung ano pa man. Siyempre ako, senador ako. Ano to, for my own protection. Higa nga, ibibidyo ko yung paglapit mo. Okay. Anong pangalan mo? O bakit ka nandito? O yung ganun dapat. Yun ang resibong hinahanap namin. Ngayon kung malatagan mo kami ng ganun, makita namin, alias rin parang meron natang problema dun sa huling sinabi mo. Ikaw nga naman pala lumapit. Paano ka babayaran kung ikaw na lumapit? Di ka man pala hinanap. Kaso wala ho kayong ganun, Senator Risa Hontiveros. Ang meron kayo dito, pambubol at pananakot. Na kesyo ipapa-NBI mo yung kung sino man ang naglabas ng video na yan. February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop." Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to Kayo lang ho nagbabasa niyan, madam. Lahat ng babasahin nyo dyan, paborable sa inyo. Ika nga, kahit sabihin nyo pa dyan, kahit anong kasinungalingan sabihin nyo dyan, kung yun lang ang makakapagpatulog sa inyo ng maigi mamayang gabi, sasabihin nyo lahat yan. Pero hindi ho yung kapani-paniwala, ika nga. Tuloy mo lang, madam. Potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. Wow. That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Nako! Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Sumbong niya, quote, "Mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa. Especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte." Alam mo, hindi, ano na yan kumbaga sa Risuela na yung sinasabi mo na yung Senator Risa kinukumbinsi siya ng mga taga-KOJC. Alimbawa ako, alam ko na hawak nyo yung mga kung sino man yung hawak nyo na yan. Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, iti-text ko pa yan?
Understood na yan. Pagka tinext ko yan, sasabihin niya sa inyo, hindi naman ganun katatanga yung mga taga KOJC. Hindi naman sila kagaya ng mga nandyan sa opisina nyo. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. No. So, sino talaga ang may modus? Sen Risa, mali yung tanong. Sino talaga ang track record na may modus? Yun ang tanong doon. Ikaw naman, oo. Pambihira ka talaga. Di ba? Ganun, yun ang tanong doon. Hindi yung sino talaga ang may modus. Sino yung track record na merong modus dyan sa Senado. Yun. I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now." Pambihira. Parang ipapadala na naman ata si dyan yung yung mahilig maghukay. Si Nicolas Torre tinatago daw. Pero base doon sa pagsasalita nitong si alias Rene, yung tipong maluwang na yung kanyang pakiramdam eh. Hindi na siya nakashades, wala na siyang script na binabasa. Nasa utak lang talaga niya yung mga sinasabi niya, hindi kagaya ng mga nung nagsasalita sa Senado, di ba? Oh. Actually, hindi na yung dito eh. Itong si Risa, pinipilit pa rin niya na kay OJC kalaban niya dito. Alam niyo sino ng kalaban ni Risa dito? Yung problemang ginawa niya noong doon sa mga sinabi nitong si alias Rene. May 1 milyon ba naman? Anak ng tokwa, di ba? Close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So let's call this what it is: witness tampering, fake news, psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video
and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Wala namang natatakot, wala namang nananakot sa inyo, madam. Nasa utak nyo lang yan. Di namin, walang nananakot sa inyo yung mga gumawa ng reaction video, nag-share, yung mga mainstream media na nagbalita. Wala naman yung nananakot sa inyo. Alam nyo anong nakakatakot dito? Kung sakaling totoo yung sinabi nitong si alias Rene, yun ang isa sa magiging dagok sa iyong ambisyon na maging presidente. Nahihirap sa'yo eh. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Yan gang, tanong ang portion. Ako naiyak na si Risa, kawawa naman oh. Ma'am, are you saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya? Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad ng takot niya, siya ay kikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. Nako! And saan siya meron po rin bang nagsinungaling, feedback madam? yung PNP about ano po yung sitwasyon niya ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang hiling na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong video na ito. Thank you. Next. Next, Victoria. Sen Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong invento and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupunterya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin niyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupunterya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, yung pagiging senator judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Hi, ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind against Michael or the people who might be behind this? At yung kay OJC ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. Yo? Raymond De Paz, DZRH. How does it feel? Ako personally, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on opposing political, naintindihan naman natin yung politika ninyo dito, but it is talking about the credibility of the Senate. And yet one of your colleagues is also sharing, kunyari may tanong kung totoo yung
nilalaman ng video, pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal Anong pakialam mo? social media account, hindi Teka ba lang, Brad. ito... Ganyan ka walang kwenta yung mga media nila dyan sa Senado. Anong pakialam mo kung senior ng isang colleague ni Risa Hontiveros yung video na yan ni ano? Anong pakialam mo? Wala na pong personal na buhay itong mga senador na to? Hindi na ba sila pwedeng magkaroon ng pagtanong o pananaw sa mga iba't ibang bagay ngayon sa ating bansa? Yan ang problema. Kunyari, kinakargahan nila na mga senador yun, bakit sila nagsishare ng mga ganyan-ganyan? Di ba kasama pa sa Senado, colleague pa nila sa Senado yung binabanatan ng video. Wala ako kayong pakialam doon. Anak ng tokwa, lahat na lang talaga para lang makarga. Para lang makasuntok ng pailalim itong si Risa, kailangan tanungin yan. Pangalawang tanong pa ho yan. O banatan mo na si Senator Bato, Risa. Nakasisira dito sa mismong institusyon ninyo. Para sa akin, kaming mga senador, dapat nagsishare kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nagsishare ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nagsishare ng anumang fake news. Okay. Thank you po, Ma'am Gonzales. Ma'am, dun po sa mga balak ninyo... Okay lang mag-share ng AI. Hindi porket AI fake news na. Okay lang mag-share ng AI, wag lang magbayad ng kalahating milyon para kumanta, di ba? Di ba sinasabing si Risa? Nataon na meron nagbibintang sa kanya ng gano'n. Hindi pa naman 100% na totoo. Sinasabi natin dito, okay nang mag-share ng AI, hindi naman porket AI, ibig sabihin fake news na. Di ba? Okay na mag-share ng gano'n, wag lang mapagbintangan na nagbabayad ng witness para magsinungaling. Okay lang yun. Kasuhan on Wednesday. Can you share kung meron po bang malaking personalidad? Will there be any politicians or political group? Kahit po in general lang. Well, truly, pina-finalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung merong mga malalaking tao o malalaking grupo, basta't di tulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Okay, next po. Robert Mano. Good morning, ma'am. With the recent incident, ma'am, nakikita nyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recant niya, magpapahina because baka sabihin na, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? Pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila gaya ng nakita nyo sa mga resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin, 14 sila, ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa KOJC, na muli, salamat kay Sen. Rafi, siya ang unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanang nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Thank you. Meron pa po sa Kibuloy issue. Sana lang. Sige, Ma'am, sinong tingin niyo nasa likod ni Michael Mauricio para gawin niya to at bumaliktad siya? Yun yung aming gustong i-establish. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So, sino hanggang ngayon? Wala pang nagkiklaim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo,
kay Nasaan? Michael at sa Resibo ka ng resibo, wala ka nang pinapakita, basa lahat ka ng lang ang aming basa. mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kumpleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. But are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him? There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video at yung sinabi din niya under oath sa hearing nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Ma'am, sorry, isa na lang. Yung pong paghingi niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na na-release na siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nanghaharas sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya doon siya. Nako, nabibisto ka, madam. Paiba-iba kwento mo. Yan ang problema na paghahalata ka. Sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, Conde. Then Victoria. Ma'am, dun po sa 13 witnesses na nag-reach out to prove na kaya nilang patunayan yung sinabi ni alias Rene. Meron din po... Madam ha, alagaan mo yung mga yan. Alagaan mo yung 13 witness na yan. Baka bigla-bigla meron na namang magsalita sa mga yan. Laki ng problema mo, madam. Bang, from KOJC na nagko-convince sa kanila na bumaliktad, i-recant yung kanilang testimony, and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanting trabaho ng witness protection pagkatapos magtestigo dito sa Senado, whether yung mga testigo laban kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family, ang pinaka-importanting proteksyon dyan ay mula sa PNP. May iba pang mga importanteng kaso, halimbawa sa EJ case, recently sinabi ng high government official na poprotektahan sila ng gobyerno. Very good development yon para sa mga witnesses. Hindi ko pa, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa 13 pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation, ang proteksyon sa kanila. And important clarification, nag-reach out yung ilan sa mga 13 pang witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran. Pabubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. Okay, last po on Kibuloy. Ma'am, hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag adjourned na yung investigasyon,
natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa simpleng sistema namin ng witness protection, pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas, no, sa mga harassment na iyan, sa mga banta na iyan, at sa mga alok na iyan mula sa KOJC. Pero nung June 2022 at 2023, malinaw sa mga mensahe ni Michael na paghingi ng rescue na nakidnap na siya. And he was already being held dun sa Glory Mountain. So, ang theory namin sa ngayon is that up till the last moment, he was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na nagliligtas sa kanya pagkatapos ng Senate investigation, tapos umalis siya dun sa company ng mga church leaders. So sometime between then and yung mga messages niya sa amin ng June 22 at 23, 2025 ay nakidnap na siya. Thank you po. Other issue? Anak lang to ko. Yung dating uban itong si alias si Rene doon sa video, mukha ho ba siyang nakidnap? Mukha ho ba siyang takot na takot? Pagbihira, oo. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, Morning. tanong ko lang po, I'm not sure kung nasagot nyo na rin sa mga interviews nyo, pero may panawagan po kasi na gawing pong bukas yung Bicameral Conference Committee dun po sa budget. Maybe get your comment lang po. Sorry. Gawing bukas daw po sa public. One of the best suggestions I've heard in a long time from another government official. Ba't di mo ginawa? The best pala, ba't di yung ginawa? Oo. Tapos yan, pagka ginawa, akala mo isa kayo sa mga nakaisip, isa kayo sa mga gumawa. Yan ang problema sa mga mapagpanggap na senador at congressman. Ang tagal na huyang panawagan, nagtitengang kawali kayo. Pero dahil napakatindi na ng skandalo, buksan na natin. Kasi pag nag-buy ka, panigurado, babantayan na yun ang sambayan ng Pilipino. Ang walang yari. Budget debates pa lang nung 2024 hanggang nitong nakaraang budget debates of 2025, ipinanawagan ko na yan. Nagawing bukas, hindi lang sa inyo sa media, sa publiko natin, yung buong budget making process hanggang pa sa Bicameral Conference Committee. And yan, aasahan ko na sometime within the 20th Congress ay gawin na namin iyon. Para din mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob. Wag mo kaming paandaran ng ganyan. Naka-6 na taong ka na dyan. Ha? Dyan sa 6, 7, 8, 9. Pang-9 na taon mo na yan, madam. Ngayon mo lang masasabi na great suggestion. Napakaganda niyan, di ba? Kung talagang maganda yan, dapat noon pa naisip mo na. Kaso hindi. Isa ka rin. Isa ka rin sa mga ika nga sige, wag na natin labas yan. Tayo nilang mag-usap dyan, di ba? Ng Senado, gawing mas transparent yung budget making process. Ma'am, confident ba kayo na uusad na to? Kasi kahit dati, di ba, parang proposal na siya. Pero kasi this time yung House Speaker, yung bukas doon po nagawin pong open sa public yung BICAM. Well, I'm always hopeful, a little bit more optimistic now na mismong yung pinakamataas na opisyal ng House ay nanawagan din ng ganyan. So, umaasa ako, malay ba natin kung masuklian siya ng highest official namin dito sa Senado para yung BICAM made up of the contingents of the two houses ay pwede na namin observe yung tamang prosesong iyan. Thank you, ma'am. Bernadette Tamayo, Ma'am, good morning po. Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang sagot na to ni Risa Hontiveros kaugnay doon sa mga patutsada sa kanya itong si alias Rene.
Wala ho siyang linatag na ebidensya. Meron puro laway ho ang sinabi niya. Puro laway ho ang kanyang ilidabas dito sa pagsasalita niya na to. Yung pinangako niya sa ating resibo, wala ho, puro binabasa lang. Kasi kung nagbigay ka sa media, ganitong oras na, hinihintay ko yung mag-leak yung mga text messages, yung mga request papunta sa antag dito sa PNP. Wala pa hong lumalabas. Yung mga sinabi niya sa kanya lang yung quote na nangingi ng tulong, itong si alias Rene na siya ang lumapit, kusang loob, hindi siya tinakot, hindi siya binayaran. Wala pang text message. Nang toka. Ayun na nga, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.